Hello guys, welcome to the Baklang Canal Show. Tamo, nagiging emotional na naman ako. Yung utak ko ngayon lagi, iniisip ko, ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Bakit naman naglala? Nagugutom na ba kayo? Eto! Alright, Bulsu! Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Siya yun eh. Sa mga baklang tsoa, attend tayo ngayon ng Circus Music Festival dito sa Pasig, sa Bridgetown at Diyos ko po, Bridgetown. Sana magkaroon na kayo ng malaki, organized na parking space sa lalo na pag may event dito kasi doon pa kami sa mall nagpark sa Opus. Kasama ko ngayon ang aking spicy minced pork. Ayun, si Sean. Hello. Di ba sabi na kapag pinansin ka daw ng bata, ibig sabihin maganda ka? Kasi hindi sila nagsisinungaling. Pinansin ako ng bata, oh my God! Gutom na kami. Kaya kakain na muna kami dito. Buti na lang may booth, may ganitong kainan. Ayun yung concert. Okay, meron na kaming wristband. Thank you kay Queenie. Hindi na po talaga nag-iimbita sa akin kahit Ben and Ben gusto nila akong kuhanin. Kaso sabi ko, okay lang to, 20 na tayo. Kasi 10 na tayo. Itong cup of Joe din, si Gian, nangungulit. Sumali daw ako sa cup of Joe. Mga cup of noodles na mangyari dyan. A cup of tea, para Tita Chrissy, diba? And let us all give it up for Cup of Joe! Apikon, hindi naririnig sila Gian. Oh, naririnig nyo? Hindi naririnig, sila yung audio. Sila yung mic. Tsaka tuloy, nako, circuit. Ang sakit ng tiyan ko bigla. Feeling ko dahil nag-uumad na ako. Pero uwi na kami. Di na namin tatapusin. Gian, I love you. Ayan, nagpunta ako. Pinanood kita, minahal kita. Galing nyo. Pangit lang nung mic. Kahit nung umulit kayo, may problema pa din yung mic. Di ko alam. Dito kami nagpark sa Opus Mall na pasabag. Bumubukas ng kusa yung pinto sa gilid. Alam niyo na siguro na every week pumupunta ako ng Savage dahil yung Mesolaipo ay linggo-linggo ginagawa at tinuturok sa mukha para mga yanyan. So, ngayon, punta lang tayo ulit. Masarap lagi maglakad dito kasi mahangin. Magpapaano tayo ngayon? Picolax underarm laser para pumuti yung mga dark spot ng aking kilikili na iwan dyan lahat ng bakas ng bagyo eh. Okay, we're here. At syempre Mesolaipo. Let's get inside. Okay, ang una natin procedure ay underarm Picolax laser. Ayan, tapos na tayo. Actually, ayan, medyo maitim pa siya. Pero grabe, ang itim-itim talaga niyan before. Dahil kaka-shave, kaka-deodorant. So, at least, tinutulungan tayo ng Savage na at least ibalik sa normal yung kulay ng kilik-kilik ko. So, abangan nyo kapag natapos na natin tong mga session na to. Okay, lipat lang tayo ng room. At, yun, turok ko yan. Grabe no, napakadami imperfection ng pagmumukhang to. Pero buti na lang, merong aesthetic clinic kagaya ng Savage na pwede mong ipaayos ang mga yan. Grabe yung breakout ko dito. Tsaka to.
Kaya kung naghahanap kayo ng clinic na gusto nyo rin magpaayos dito na sa Savage. At tapos na tayong magpa-hair removal. So, ayan, pina-laser ko yung mga parts sa ilong. Okay. And that's it for today. Hindi ko muna tatanggalin yung mga bulak dahil baka dumugo. Okay, on the way na kami. Look, my very handsome driver. Malaki pa boob sa akin. Yes, talagang traffic ha. So, ayan na ang makeup natin na ginawa ni Chloe with the freckles na star. Kasi may freckles din si Hollander eh. Okay, so bibisitahin natin ngayon ang my not so favorite drag queen. Bakit naman naglalak? Hello? Muna nga, doon na muna nagpupulot kami. Ang inang pa. Ang aga niyo pala dito. Ayun Yes, hi, what's up? Mag-start ka na? So, ang laki ng Bulacan State University Ang dami pa nilang branch. Sabi ko, ito na yung huling araw na gagamitin ko to. Pamimigay ko na lang ito mamaya kung sino mang drag queen makita ko dyan. Ngayon ko na kasi nagtatakong-takong. Gusto mo? Sumabog mukha mo. Binibenta ko? Or display lang. Ang ganda! Magkano to sa pera ng Pilipinas? Ang ganda Mantakin mo yun! No, kaso parang, may damage na to. Minus 100 pesos to Ang ganda! Tignan niyo Oh my God, talaga namang ikaw na ang naglalakad na suman. Pag sinuot to ng trans, woman. Bolso, pag gagawa kayo ng ganito, bigyan nyo naman ako or bibili ako. Gusto ko naman ng ganitong gawang Pilipino at gawang hasaan and crafts and arts from Society for Appreciation and... Ay, maingay ba? Charot, ay, tayo ihilang ako. Ngayon na ba? Ito susunod. Parang tanga! Stop! Stop! Ang grit na ito ay aking gagamitin upang ipagpatibay ang sarili ko dahil hindi naman dito natatapos ang laban. After ko mag-perform dito, patuloy tayong lalabas at patuloy tayong madidiskrimina ng mga tao. And remember, drag is a fight, drag is a protest, and we use that and we use the grit to persevere and push through. And I thank you. Wow! Thank you so much, Puni! Marami pa ring tao ang naniniwalang ang drag ay isang katatawanan lamang. Ano ang sasabihin mo sa kanila para patunayan na ang drag ay isang seryosong sining at boses ng ating komunidad? Bilang isang kabataan at parte ng LGBTQ, ang drag queen ay passion, hindi nakakatawa. Passion upang ipalabas namin sa loob namin kung ano kami, kung ano ang nararapat kami. Ito lang ang dahilan namin upang tanggapin kami ng lipunan na may mga tao pa rin na hindi kami tanggap. Drag queen, katatawanan, hindi po ito katatawanan dahil ito po ay isang talento na nagbibigay sa amin ng talento at ng confidence upang ipakita namin kung sino kami at kung ano kami at kung bakit kami narito. Ayun lang po at maraming salamat. Sorry, mabagal ako maglakad. Masakit kasi yung takong ko. Yes. Bawal ko. Wala pa naman Our prime time host, Ina Evans! Ayan! Diba sobrang pasabog? Pinalaw tayo ng ating mother beat card. Thank you, John. Ang hina. Gusto ko napakalakas yung magkakaya mayayanig ang buong Bulacan! Hello! Magandang hapon mga Gen Z ng Bulacan State University! Meron ba mga ka-eme dito? Tama na kayo.
ngayon, nung panahon namin, ganyan ang mga damit na Avril Lavigne yan dati. Ngayon, ano na, Maki. No? Hindi, Bini Maloy, pwede din. I-introduce na natin ang Reels of Pride 2026 jury. Hindi, ayusin mo, Glenn, nakakaya sa mga schoolmate mo. Ewan. At susunod natin, Ang susunod natin Yan, ay ganyan. ang jury ng ating Reels of Pride 2026. kaya mo pala eh. Ganon! Bago yun, allow us to introduce our distinguished jury. Arte. English yun. First, someone we... Ano ba yun ate? Nagtatrabaho kami dito eh. Ano? Ang ganda nito. Ha? Ano yun? Ano ba't kayo nagbubo dyan? Mga BBM ba kayo? Ano ba yun? Sasayaw na sila. Sino ang sasayaw? Ito bang mga mukhang pantropiko? Let's welcome the official dance organization of the College of Engineering, BSOP! Ayong babasa doon. Hello! Hoy, sumigaw kayo! Ayan! Ang gagaling nyo, mga future engineer na hindi magnanakaw ng flood control project. Sana no, kayo na lang ang inaasahan namin. Baka patay na kami pag nagbago yung Pilipinas. Anyway, yes, that's right. At syempre, sabi ng aking para tayong reporter. Ang laki nung ano, hindi talaga hinati sa gitna. Yes, kabayang glider, no? Syempre, guided tayo ng mga taong may malalim na pagtingin para sa kwento at sining. Allow us to introduce our distinguished jury. First, lumipat, yumuko, lumuhod, papunta dito. And we are honored to welcome once again An award-winning filmmaker and longtime LGBTQ advocate, National Convener of Pride PH Festival, ang ating kapuso, and a creative force behind stories that matter, Direk Rodina Sin! Akyat. Okay. Oh, mamaya yung pagsalitain, mahaba ito magsalita. Alright, Bulso! Buhay pa ba kayo? Nagugutom na ba kayo? Eto! Alright, Bulso! Dito na tayo sa bahagi ng gabi na medyo kakabahan, medyo kikiligin at medyo iiyak tayo. And because these films didn't just pass by our screen, they stayed with us. ChatGPT, please translate. Kasi bakla in English ako, no? Okay? Ganyan lang, gawa lang tayo ng gawa ng pelikula na may kabuluhan, okay? Okay! Nako, talaga naman kumagabi na lang, nakabukas na yung mga ilaw, natutunaw na ako. And ang next natin ay ang announcement ng Bulsu Drag Dagulan winners. Zuher ba? Basa? Anong name? Pwede namang baby. Ba't umawra? Tama, Zuher. Nasa Zuher, dulo. okay. Please welcome Zuher Bautista! Hi everyone! I'm Zuher! Kamusta kayo? Happy Pride! Hello mga baklang twa. Alright. Ano naman gagawin natin today para may ma-content na naman ako? Ayun. So ngayon, meron akong isang item dito sa bahay na I think super last year pa to. Pinagawa ko siya, tapos sobrang tagal. Siguro inabot ng mga 2 to 3 months bago nila nagawa. Dahil sobrang tagal ko siyang hinihintay, tinamad na akong buksan. Ngayon, I swear, siguro mga 1 year na itong nakasara. Pero ngayon, naisip ko, para may content, buksan ko kasama kayo. This is one of, I think, my most prized possession. Hindi totoo, super halaga nito sa akin, kung alam nyo lang. And malalaman nyo kung bakit pag binuksan ko. Ina Evans. So ngayon, bubuksan na natin siya. Eto na siya. Charan! Hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo.
Yes, ano siya, bouquet. Ayan, ito po ay bouquet na binigay po sa akin ni Mayor Lenny nung panahon ng kampanya, nung tumatakbo siyang presidente. So, sobrang special niyan kasi ayun, may letter siya sa akin. Ayan, dated April 27, 2022. Ayan, dinikit din nila doon. Ito yung letter, nakalagay Office of the Vice President. Tapos, nakalagay, Dear Ina, thank you very much for your support. So sorry you had to wait for a long time. Tapos ayan, Maria Leonor Herona Robredo, Vice President of the Philippines. Tapos Lenny with a heart. Ayan siya. At nakakaiyak. Wala lang. Kasi parang nung pinadala to, siguro nakaka-21 or 20 campaigns na kami noon na hino-host nung rally niya. And ewan ko ba nagsasorry si VP? Siguro nagsasorry siya that we're waiting for a long time for a very good governance and it's worth the wait. Kung basta alam ko na tama yung pinaglalaban ko at tama yung kinampanya ko na kandidato. So, it's very special kasi gusto ko siyang i-immortalize na hindi naman to kailangan gawin ni VP nung panahong yon. Pero binigyan niya kami ng ganito na na-appreciate niya yung suporta namin. Kasi talagang nung buong campaign period, lahat yun volunteer work. Wala kaming sinisweldo. As in, actually that was the moment na nag-stop akong mag-vlog. Tapos di na ako nasundan. Nung nag-start ako magkampanya, inubos ko yung buong oras ko para kumandidato ng isang gobyernong tapat. Diba? So, ayan. At ayan, dahil nga, nakita niyo to? Meron siyang LED. So, bumubukas, may ilaw siya. Buksan natin kung gumagana. Oh my God! Ayan siya, oh. This is so beautiful. So, kung gusto niyo ng ganito, meron kayong mga bouquet na gusto niyo i-preserve, try niyo i-consider yung Hefta Creations. Ayan siya. Thank you for your order. We hope you love your frame as much as we love creating it for you. Ayan. Hefta Creation. Thank you sa ginawa nyo. Ngayon ko lang nabuksan. At thank you. This is so beautiful. And, tamo, nagiging emotional na naman ako. Siyempre, di ba, what people don't understand, especially yung mga BBM, yung mga DDS, na this is not about ego or pride nung panahon na kinakampanya natin yung Team Angat Buhay, yung slate ni VP Lenny. We are actually fighting for a good governance. Nagkataon lang na sa mga tumatakbo, siya may pinakamalinis na track record at talagang meron siyang kakayahan at talino at puso para ipaglaban at ayusin yung bansa natin. We're almost there. Talagang totga talaga siya. Kasi I don't get this na parang inaaway kami, inaaway yung mga kakamping, binabastos si VP Lenny noon, when all she does is to actually help yung bansa natin. Like, hindi ko alam bakit ayaw ng Pilipino sa taong tapat at sa taong matalino at sa taong may puso at sa tao na kayang baguhin yung bulok na sistema ng bansa natin. Like right now, tignan nyo, sandamakmak yung korupsyon na nakikita natin, di ba? Ngayon, nag-aaway-away na kayo, kayo bumoto sa mga yan. She has a plan to at least eradicate, para alisin yung korupsyon, di ba? Gusto niya ng full disclosure bill para lahat ng gobyerno, lahat ng public servant, ilalabas yung salin, makikita natin yung pinagkakagastos na nila, yung mga pera nila. Sayang. But anyway, that's all been done. Ako, I'm just really proud to be part of a revolution. Kasi alam ko naman na simula nung nangyari yon, marami yung nagising sa atin. It really polarizes yung mga tao sa Pilipinas. And I'm just really happy knowing that I stood on the right side of history. At least, wala akong guilty sa katawan ko na pag naglakad ako sa labas na hindi ako nahihiya at kaya kong ipagtanggol at i-defend yung desisyon ko dahil alam kong naka-angkla yung desisyon kong yun sa isang mabuting layunin para sa bansa. But anyway, eto na siya. So, isip ako saan ko i-display dito sa bahay. Ayan. So beautiful. And, Mayor Lenny, kung mapanood mo man tong vlog ko, gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat sa inspirasyon, sa pagmamahal ninyo, sa bayan, at sa kapwa Pilipino
Kasi pati din po kami, nabigyan nyo ng motivation, ng lesson, para laging piliin yung bansa natin, yung ikabubuti, maging mabuting mamamayan, hindi magpalamon sa korupsyon. So, thank you sa lahat, Attorney Lenny, and kahit na hindi man po kayo nanalong presidente, kayo talaga ang Pangulo namin. Dahil ang Presidente, Lenny Robredo, Vice Presidente, Kiko Panghilinan, gobyernong tapat, angat buhay, lahat. At parang nakahanap na ako ng perfect spot kung saan ko ilalagay yung ano. Ang bilis, di ba? Parang dito, oh. Di ba? Parang perfect siya dito. Dito ko na lang ilalagay. Oh, it's so beautiful. Okay, magpapako lang ako. Okay, eto na. Nakahanap na tayo nung ito siya, oh. Okay na yan. Ayaw niyang dumikit, no? Oh my God, look! Ang ganda! Ang saya ko! At least naidikit ko na siya. Okay! Ayan lang naman. Kito. So makikita na natin yung itsura nung... Makikita na natin yung itsura nung... frame kapag madilim. Oh! Oh my God! Ang ganda! Kita niyo ba? Oh, ang ganda! Good morning! Yung utak ko ngayon lagi, iniisip ko, ano bang gagawin ko? Like, pagkagising ko, i-vlog ko ba? Nasa ganun na ako, para lang lagi ako may content. Isa sa mga reason kong ginagawa ngayon ay araw-araw na akong nagkakape. Kasi, hindi na ako kumakain. Gabi lang ako kumakain eh. So, tinatry kong mag-OMAD for, I think, 5 araw na mula ngayon. So, nagiinom lang ako ng kape in the morning, tapos puro fluid na lang, water na lang ako buong araw. Gabi na lang ako nagmi-meal. Kaya ngayon, magkakape tayo. Naisip ko, sige, vlog ko na nga din. So, madami akong kape dito. Bango. Bumibili ako ng mga kape na beans pa siya. Tapos lagi kong plano ko sana durog ko, papagrind ko. Tapos hindi ko lagi nagagawa. Tapos hanggang sa naipon na siya dito, madami na akong coffee. Ngayon, may isa akong binili sa Vietnam before. Ito siya. Gamitin natin. So, diba? Ay, ang bango. Oh my God, sana naaamoy nyo. Ayan, ang sabi dito, cupping notes. Lemon peel, raisin, milk chocolate with mellow mouth feel, creamy body, roast, medium. Pero ang bango niya, kasi ang sabi sa akin, kapag bibili ka ng coffee, dapat sa ibang bansa, lalo malayo, naka-ground siya, wag mo munang papagrind, lalo na kung hindi mo pagagamitin agad. Sabi, di ko alam kung totoo, hindi ako coffee connoisseur. Na-enjoy ko lang mag-inom ng coffee. Ang bango. Ngayon, nasa mood na ako lagi magkape dahil nga, merong yung pamasko, yung Christmas gift ni Senator Risa Hontiveros sa atin ay coffee grinder. I mean, isa siyang coffee pack galing sa sa casa. So ngayon, binigyan ako ng coffee grinder na manual ni Senator Risa. Senri, thank you po dito. Sobrang nagagamit ko siya ngayon. Tapos yung mahal na mahal kong lalaki, si Spicy Minced Pork, ang aking SMP, si Sean England. In-assemble niya. Di ko kasi alam kung paano i-assemble. Iwahiwalay kasi. So ngayon, gawa na siya. It's working. So, lalo na akong ginaganahan magkape. So, let's go. Pakita ko sa inyo paano siya ginagawa. So, kung kumalan tayo ng mga coffee grounds, ang bango. Grabe, amoy na amoy ko siya. Ayan. Ilalagay natin dito. Bali, may butas dun sa loob. Tapos may parang grinder sa ilalim. Totoong grinder, hindi grinder na up ha. So, ilalagay ko lang siyang ganyan. Tapos, ilalagay ko dun. Pag nabagsak na lahat, iikot ko lang to. Tingnan, maririnig nyo. Naririnig nyo ba? Ay, hindi siya pwedeng, dapat nasa flat surface para may puwersa. Ayan. Ayan. Naririnig niya? Ayun, ubos na. Nag-grind na siya. So, maglagay lang ako ng madami. Ang bango. So, ganun lang ginagawa ko. Like, yan. Ginagrind ko lang siya. Meron naman daw electronic grinder. Pero, sayang naman to kung bibili pa ako ng electronic. Meron naman akong itong manual.
Tapos, meron ditong parang drawer. Dito nalalaglag yung coffee. Ayan siya pag nag-grind, oh. Bango. Charan! Ngayon, para hindi mapuno, meron akong coffee press. French fresh. Bigay naman to ng aking banana pie ni Oliver. So, lagay natin siya dito para mamaya ay ipe-French press na lang natin yung kape. Ganun lang, uulit-ulitin lang natin yung procedure kung gaano kadami yung gusto mo. Ako gusto ko madami kasi minsan, yung hindi ko nauubos na coffee, nilalagay ko sa ref para cold brew na siya. Tapos minsan, pag gusto ko magkape ng hapon or gabi na ayoko na ng mainit, yun naman yung ginagamit ko. Galing oh. Naaliw ako. Ito na ang aking cardio. Cardio. Ang exercise ko sa umaga. Alam mo, ang galing kasi talagang pinong siya. Ay, durog na durog siya oh. Taran! Ang galing na oh. Super sarap nito kapag nalagyan na ng mainit na water. Ang bango. So, ito na siya. Yung kape natin. Okay na yon. Ngayon, pag nalagay na natin, magko-coffee press na tayo. So, lalagyan naman natin to ng hot water. Mga hanggang dito, isang baso yan. So, dito mga 1.5. Minsan kulang sa akin yung isang baso ng 2 water. So, eto, maglagay lang tayo ng hot water. Ayun na. So, ayoko nang punuin. Siguro mga half lang. Yan. So, ayan na yung water natin. Tapos, hahaluin lang natin to ng very light para lang ma-absorb yung coffee beans para takpan lang natin. Tatakpan lang natin siya para ma-absorb kinesumari yung kape. Kayo, paano nyo ba ginagawa yung mga coffee nyo? At saka anong gusto nyong kape? Gusto nyo ba black? Matamis? Ako, gusto ko lagi ang coffee ko brown. Gusto ko may creamer or may milk. Hindi ako masyadong fan ng black coffee. Pwede na lang kung may sugar. Talagang matagal ko na lagi gustong magkape. Magkapepe. Charot. Hindi, magkapera. Minsan after ko magkape, parang grabe yung energy ko after ilang oras. Hala. Ayan. Okay, dagdag lang natin to. Okay. Ay, sarap. Ayan. Super bango. Ayan! Mas gumanda na yung kulay niya. Kulang pala yung kanina. O at least next time alam ko na. Tapos maghintay tayo ng mga around 2 to 3 minutes. Ayan lang, para lang talagang mag-blend yung coffee sa water. So, ganun na yung ginagawa ko. Set aside ko lang siya dyan. Tapos, ang bango talaga ng kape na to sa Vietnam. Sabi na natin yung coffee beans natin. Dami kong kape, oh. Kaya, kung wala kayong ginagawa, nababagot kayo, punta kayo dito sa bahay. Coffee date tayo. Gagawan ko kayo ng coffee. Tatabi ko lang to habang hinihintay ko yung coffee na mag-simmer. Simmer! Nalaman ko na yung I learned now kung ano yung name. Rekasaka. Rekasaka yung name nung coffee shop or coffee manufacturer na kung saan galing yung regalo ni Senator Risa. Ngayon, habang hinihintay natin siya, i-ready na natin yung magiging laman ng mug ko. And thank you, Linya, para sa aking mug. Tingnan mo nakasulat. Mabait kapag nakapagkape. Kaya para bumait ako ngayon at hindi ko piliing mang-away, magkakape na tayo. So ito, bad example, wag yun ang gawin. Pero ako kasi meron akong namuo yung creamer. Ayoko namang itapon, sayang. So kinakadkad ko siya ngayon hanggang maubos ko. Sayang hindi pa naman to expire. Namuo lang siya kasi inilipat ko sa lalagyan na hindi airtight. Yan, maano ako, pagdating sa coffee, gusto ko ng coffee na ma-cream. So, mahilig ako sa Spanish latte, brown sugar, soy, ice shaken espresso sa Starbucks, mga basta. Anything na may milk or creamer. Okay, so, yun, yay. Maglagay na din tayo ng charan, sugar. Ito, muscovado. Actually, kilamudang to. Naiwan nila simula nung umalis na sila. Di pa nila nauubos. So, ginagamit ko din. Mga 1 scoop lang ng muscovado. Tapos, okay na yan. Ngayon, ibaba na natin to. Dahan-dahan. Slowly, itong dahan-dahan, ganyan na. 1,
Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Hindi ko alam yung science kung bakit kailangan dahan-dahan, pero dahil yun yung nakita kong ginagawa nila. So, pwede na yan, para lang sa vlog. Pero minsan pag ako, ini-stay ko pa ng another minute, pero okay na din yan. Yun, oh my God. Haluin ko na siya. Ganun lang. Saluin ko na. Oh, ang sarap ng kape. Ay, wait lang, may basura daw. Wait lang. Dumating yung mga kolekta ng basura. Okay. Ayan na siya. Tikman na natin ang aking coffee for today. Oh, ang sarap. This is so good. Ay, meron na tayong kape. Ang sarap. Kape tayo. Diba? Super simple lang ng paggawa ko ng kape. Pero, ganun ginagawa ko everyday. O siya. Liligpit ko na to. And then, isip na ulit ako na iba-vlog ko pa. But today, magluluto tayo ng adobo. Actually, quick na adobo lang to. Wow! Kala mo kung sino na matagal nagluluto, may pa-quick na nalalaman. Coffee lang ako. I love coffee. Very much. So, dalian na natin dahil kanina pa pinapainit tong aking lutuan. So, ito, tirang liempo lang to nung nagluto ako ng menudo. 'Di ba? Kung napanood nyo yon, nagluto ako ng menudo. May natirang mga karne. So, ngayon, ang masaya sa adobo, hindi mo na kailangan ng sandamakmak na ingredients, 'di ba? So, iluluto ko lang to. Aray! Isang init! So, nilagay ko lang yung liempo, ikot ko lang. Tapos, halu-haluin ko lang siya para lang kumatas yung sarili niyang oil. 'Di ba? Ayan, ang bilis niya. Ayun, magba-brown naman yan eh. Tapos, mag-oil yan ng kusa. Ang konti pala masyado. Pero okay na yan kasi tira lang to eh. At saka ngayon lang naman gabi. Actually, gabi na lang ako kumakain. Minsan OMAD, pero minsan IF. Most of the time IF. Intermittent fasting. Gabi lang ako kumakain. Buong araw hindi ako kumakain. Coffee, water lang. Ayan, di ba nakita nyo parang may mga lumalabas na katas. So, tubig yan. Tsaka water. Tubig at water. Bobo! Tubig at tsaka yung oil ng baboy. Gusto niyo lagi nang may pa-cooking show tuwing magba-vlog. Yan. I think okay na yan. So, kunin na natin siya. Di naman kailangan na sobrang luto. Kailangan magmantika lang. Set aside lang natin. Grabe, wala palang taba tong liempo na to. Sobrang lean. Actually, hindi mo ito liempo eh. Menudo cut daw to na pork. Ayan, unahin muna natin yung sibuyas. Minsan yung iba, nag-uuna yung bawang. Ako wala lang, para maiba, unahin ko muna yung sibuyas. Ayan. Parang konti lang yung na-produce niyang mantika ah. Sige na nga, ayoko ng problema. Pahirapan yung buhay ko. Lagyan na natin ng konting oil. Sobrang bango talaga ng no? Wala bang gagawa ng pabango? Amoy sibuyas. Alam mo, gusto ko talaga ng ginger. Pero wala nang time. Patayin ko kaya, gawa ako ng ginger. Ang sarap kasi pag may ginger yung adobo, alam nyo ba yun? Pero wag na. Iniisip ko palang nababalatan ko yung ginger, napapagod na ako. Pero sayang din eh. Patayin ko muna. Natalo din ako na intrusive thoughts ko. Magkakaroon din ako ng ginger. Sayang eh. Si bakla, no? Hindi isa-isa yung pahiwa-hiwalay. Sayang kasi. Napakahirap magbalat ng ginger, no? I mean, kasi hindi siya smooth surface. Mayroon ba kayong tip ng mas madali? Or next time nga, bibili ako ng nabalatan na ginger. Di ba may mga ganun naman? Tapos nagmamadali pa naman ako, no? Kasi ako yung tao na, ewan ko ba, na-OC ako kapag kunwari, may mga kulang ako, parang ayoko nung, pwede na yan? Parang hindi. Pwede mo namang gawin eh. Ay! Okay, narinig yun na ang tunog na yun. That means, luto na ang ating kanin. Okay na yun. Matatanggal naman yung balat na yun kapag na. Alam nyo dati, nung high school ako, merong super pogi sa school namin. Ang pangalan niya, Ginger. Transfer siya sa Ramon Magsaysay nun. Tapos ang pogi pa nung name, di ba, Ginger? Sinong tao yung pinangalan after sa Luya? Pero pogi ka talaga, no? Kahit pangalanan ka ng Pandora, Tipaklong, Bornik, ang gwapo mo pa din. Imagine mo kung yung iba, kagaya ko, isipin mo ang pangalan ko, Ginger. Diyos ko, sa laki ng ilong ko, Day. Ginger nga.
isda lang. Naalala ko lang yung poging yun. Tapos ngayon, meron palang mga ginger na pang babae, sa babae din, no? Parang yung reporter, si Ginger Conejeros. So, it varies. Ako pag nagkaanak ako, ang anak ko lalagyan ko ng underscore yung pangalan para mahirapan siya pag nagsasubmit siya ng name, sabihin, no special characters. Pero yan po yung pinangalan ng magulang ko sa akin, eh. Then your parents. Charot. Joke lang. Di naman ako mag-aanak. Parang di ko kaya. Okay na ako na may pamangkin. Ang mahal na mahal kong si Summer. Parang anak na rin turing ko dun. Siya na ang anak ko. Pwede niya akong takbuhan kapag ang nanay niya ay pinagdadamutan siya. Kilala ko ang kapatid ko. Maano yan? Matipid sa pera, mataray. Feeling ko baka pagdating ng panahon, di niya bigyan si Summer. So ako'y magiging cool na tita yung, come to tita, here's your saving. Sinave ko yan sa aking marangal na trabaho at hindi pagpapromote ng sugal. Eme. Ayan, matatanggal naman yung mga balat na yun eh. Pero wag niyo akong gayahin ha. Nagmamadali lang kasi tayo. Back to regular programming. Here we go, 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 go. Let's go. Let's cook again. Dahil meron na tayong luya. Hi! And now we're back. Ang bango. Ang lagi ko namang, ang palatandaan ko na okay na yung sibuyas kapag hiwa-hiwalay na siya. Ayan o, lasog-lasog na siya lahat. Kaya hindi ko na in-stress yung buhay ko na nilalasog ko pa kapag hilaw. Okay, isunod na natin ang ating bawang. Kinatatakutan ng mga aswang. Again, sa mga ngayon lang po ako napapanood, first time ko lang po magluto. Bago lang po ako sa kusina. Mga 3 buwan pa lang po ako nagluluto. So, pabayaan nyo na ako sa mga katangahan ko, ha? Matututo din po ako pagdating ng panahon. Parang kulang talaga yung oil ko. Wait lang, ha? Konti lang. Just enough to spark a conversation. Balik na natin tong baboy. Konti lang. Ayan. Lagyan na natin ng toyo. Where's the toyo? Here. Hindi pala ako tinatansya-tansya ko lang lagi pag naglalagay ako yung ganyan lang. Hula-hula lang. Okay lang yan. Habang kumukulo siya sa toyo, anuhin na natin. Sahog. Lagyan na rin natin ng mga pampalasa, like, ano bang mga nandito? Kung ano yung mga nasa ilalim. Paminta, syempre. Ito, white pepper. 1, 2, 3, 4. Pepper, asin. Kaso maalat na to eh. Sige, ito, white pepper, salt. Pwede naman natin lagi i-adjust yan. Sugar. Lagyan natin asukal para di ganun kaano yung lasa. Okay, lagyan natin ng white sugar. Konti lang. Tangina, mamaya di pala sugar. Mamaya gatas pala to. Bango. And then, syempre, ano pa? Suka. Hindi naman pwedeng maging adobo yan ng walang suka. 1, 2, 3. Hula-hula lang. Titikman mo naman yan eh. So, malalaman naman natin kung masarap. Bakit masandok yung ginamit kung lang naisip, shoota? Yan! Kaya hintayin natin mag-caramelize. So, syempre dito tayo papakabog. Dapat sobrang rich ng lasa. Lalagyan natin yan ng broth cubes. Charan! And then, lagyan natin ng at least 1 cup or basta konting water lang. Ayan. 1 cup boiling water. Siyempre, di pa naman tapos para lang hindi ganun kaalat at kaasim. Diyan natin titignan kung kailangan pa ba nating timplahan. Papakuluan lang natin para kumapit ng malala yung lasa. Tapos mamaya titimplahan natin yan. Hindi pa yan tapos. And we're back. Charan! Sarap! Sarap. Sige pa. So, ang goal natin ay adobong tuyo. Wait, so dahil ang gusto natin ay adobong tuyo, kukunin ko muna lahat ng sauce, magtitira ko ng konti, tapos tsaka ko siya isasangkot siya ulit. Sorry, sangkot siya. Diba? So, ganun ang gawin natin. Salang-sala. So, babawasan ko lang yung sarsa. Yun. There we go. Yun. Tapos, set aside lang natin to. Balik natin yung... And back to cooking. Yan. Pabayaan lang natin na ganyan. Malaki na siya, kaya niya naman.
So, hintayin lang natin na mawala ng kaunti yung sesame. Ngayon, habang gumaganyan-ganyan yan, tikman natin tong natirang sauce. Tignan ko kung tama ba yung lasa or hindi. Pag hindi, sorry na lang, ako naman ang kakain. Ay, sarap! Oh. Parang medyo matabang pa nga. Haluing, dagdagan ko na lang. Di siya ganun kaanghang. Yun ang wala ako. Wait, lagyan ko ng on the side. Dahil mahilig ako sa maanghang. Kayo ba? Lagyan natin ng chili flakes. Para may kick. Ayan. Kick ng mukha mo. Ayan. See, tignan nyo. Nawawala na yung sauce. Now, we put the another batch. Second batch. Charan! Ngayon, at this point in time, para dumami, yes, may pa-surprise ako. Yes, mga tiktropa, mag-ingay para sa ating paboritong Mars. Kalinga Press! Magsasabay tayo ng patatas. Konti lang naman. Pero para lang dumami yung ulam. Ang konti kasi. Yan. You put potatoes. You're the potato. Alam mo, surprisingly, super na-enjoy ko na magluto. Talaga. So, sana nag-enjoy din kayong nanonood na tinatarantado kay mga pagkain ko. Eme. Di ba? Halos talagang tuyong-tuyo na siya. Kumakatas na yung mantika. Oh, ang sarap. Charan! Para ma-absorb pa. Second coating, kung baga. This is so delicious. Hey, hey, hey. Actually, pwede na to eh. Pero syempre, dahil nga ang goal natin ay adobong tuyo, so ipapa-absorb talaga natin sa karne ng malalang-malala yung sauce. Ayan, ang bilis ng pangyayari. And the last coat, last na to, and then luto na. Ayun lang, ganun lang kadali. I know, I forgot. Ito, ang ating bay leaves. Ubusin na natin. Yan, ito na yon. This is the final touch. Grabe, oh, dikit na dikit. Ang sauce! Ang creamy nyo, sarap. Ganito yung gusto kong adobo talaga, yung nagmamantika ng malala. There you go! We are finished! We have our adobong almost tuyo. Tama lang, yung may sauce lang na patuyo na, diba? Hindi yung madaming-madami. Ayan, nag-caramelize na siya. I'm done! See? Best served with rice. Oh, tignan nyo. Ang sarap niyan, hey. Oh my God. Okay, ayan lang. At least nakapagluto na tayo ng dinner. Kakain na ako. And gagawa ulit ng mainit na kape dahil lumamig sa pagluluto. But thank you sa pagsama, mga baklang to. See you all again on my next vlog. Mwah!